Long Byron, guys. Commissioner Road na to, guys. Commissioner Road. Yun yung mga bahay na yun. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video, i-share ko lang sa inyo yung mga tax benefits na matatanggap ko ngayong 2025. Okay, alam nyo guys na dito po sa Canada ay nagpa-file po kami ng mga tax income return namin every February. Okay, last year, yung start ng filing ng tax ay February 19, 2024. Ngayong 2025 ay nag-start noong February 24. So, last month lang yung guys, pag-file ng mga income tax return namin. So, nag-file ako ng February 24, 2025. Tapos, ang end ng tax filing dito ay April 30, 2025. So, dapat bago mag-April 30 or April 30, nakapag-file na kayo ng income tax return nyo. Kung hindi, ay magpa-penalty po kayo. So, ngayon, ang mga tax benefits na matatanggap ko ngayong 2025, yun yung tax income refund. Okay? Ito yung tax income refund. Pinapile namin every year sa mga income namin. Like sa akin, yung sahod ko ay automatic yan na binabawasan ng employer ko yung tax income. Meron din po akong Canada Pension Plan and then employment insurance. Yung CPP at saka EI or employment insurance, parehas po kami ng employer ko nagbabayad. So parehas kaming may contribute sa CPP saka EI. Ngayon, ang mga tax benefits na marireceive ko ay una yung tax income refund. Hulaan nyo guys kung magkano. Ang makukuha ko ngayong 2025 ay nasa 2,125 Canadian dollars. Wow! Ang laki diba guys? And then, ano pa? Ano pa yung mga tax benefits na makukuha ko? Meron din po akong GST. Ito yung Good Sales Tax or HST. Sa GST ay meron po akong makukuhang 533 Canadian dollars. So, malaki na din guys. Okay, ito kasi kami, kapag namimili kami dito sa Canada, may tax po lahat ng binibili namin. So, may tax po. Alam ko, yung mga fresh foods, yun po yung mga walang tax. Last December until February po, I think February 15, December 15 to February 15 ay hindi po kami nagkaroon ng tax. So, na-postpone muna yung sa mga GST tax. Tapos, nag-resume na ulit siya. So, ngayon, kada purchase namin, meron akong GST tax. So, yun nga, GST tax ko or SST credit ay mayroon po ako makukuhang 533 Canadian dollars. So, ano pa? Meron din po ako makukuhang Canada Carbon Rebate na amount of 560. Tapos, ang nadagdag sa aking tax benefits ngayon ay Canada Workers Benefit. Yan! Yes, guys. Meron po akong nakuhang CWB or Canada Workers Benefits ngayong 2025. Last year, wala ko nakuha. Ngayon lang ako nakakuha ng Canada Workers Benefits. So, napakaganda nito guys. Kasi nga, hindi ko in-expect nung makakuha ko ng CWB. Ang alam ko lang, makakuha ko ng tax income refund ko, GST. Meron pa pala ako makukuha guys, yung Ontario Trillium. Okay, Ontario Trillium ko ay meron po ako makukuha 371 Canadian dollars. Yes! So, ulitin ko guys, lahat ng mga tax benefits na makuha ko dito sa Canada ngayon 2025. Una ay tax income refund, nasa 2,125 Canadian dollars. Next ko ay GST na amount ng 533 Canadian dollars. Then, Canada Carbon Rebate. Meron ako makuhang 560 Canadian dollars. And then, yung Canada Workers Benefits, meron akong 1,560 na makuha. And then, yung last ay Ontario Trillium na amount ng 371. So, overall guys, ang marireceive ko ngayong 2025 na galing sa Canada Tax Agency or CRA ay nasa 5,149 Canadian dollars. Wow! Ang laki, diba? Alam niyo ba kung magkano ito sa Philippine peso? Nasa 205,960 pesos. Diba guys? Biruin nyo, sa isang taon, meron akong makukuha ang ganyang kalaking pera na amount ng 205,960
pesos. So, laki. Yun nga lang, ang mga yan, alam ko yung trillion, yung ay makukuha ko yung one time. Kasi last year, nakuha ko yung one time na binigay sa akin yung lump sum. Ewan ko lang ngayon kung makukuha ko siya ng lump sum. Pero okay lang, at least meron ako inaasahan na pera na darating sa akin every quarterly. So, sa quarterly guys, meron ako makukuha. Alam ko yung Canada Workers Benefits ay divided into 3 yan. So, hindi nila ibibigay lahat yan ng amount na yan. So, naka-divide yan into 3. Happy ako guys and blessed. Kasi nga, meron akong makukuhang benefits dito sa Canada. Kasi yun yung mga low income guys, ay binibigyan po yan ng tulong ng Canada dito. Pinaka-assign dyan yung Canada Revenue Agency. Parang sa atin, yung BIR. Sila yung nakatoka dyan. Dito naman ay CRA, Canada Revenue Agency. So, napakalaking tulong to na meron ako makukuha ang 205,960 pesos. So, isang taon lang yan guys ha. Next year, syempre mag-iba na naman yan kasi mag-iba din yung annual salary ko. Kasi yung annual salary ko ay nasa 26,900 something. Ganun. So, next year, babago yan guys. Kasi last year, yung half year ko from January to June 5 ay iba pa yung salary per hour ko. So, and then from June 6 up to now ay iba din po yung salary per hour ko. So, mag-iba din po yung total annually ko next year sa pag-file na naman ng tax. So, yun guys, na-share ko lang sa inyo kung gaano ako ka-blessed na nandito ako sa Canada kasi nga sumasahod ako, nagbabayad ako ng tax, pero naibabalik po ng Canada yon. Yun yung kagandahan kasi nga meron kaming mga nakukuha mga tax benefits dito sa Canada. Nagtrabaho ako sa Hong Kong ng more than 2 years ay hindi po ako nakakuha ng mga ganyang benefits guys. So, napakaswerte ko and thanks God kasi nga nakarating ako dito sa bansa ng Canada at ito nga, na-enjoy ko yung mga benefits na nanggagaling po sa CRA. Kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-file ng inyong mga tax income nyo, mag-file na kayo habang may time pa kasi hanggang April 30, 2025 lang po yung pag-file ng tax. It's either net file or paper. Okay? Pwede po kayo mag-hire ng mga consultant or may mga ano naman po, mga agent naman po tumutulong sa pag-file ng mga tax income nyo. Like ang H&R Block, meron yan sa Masonville, meron yan sila sa mga ibang area. Pwede kayong magpatulong sa kanila sa pag-file nyo ng tax income nyo. Saka para malaman nyo kung meron kayong owing, kung negative kayo o nasobrahan yung deduct sa inyo, malalaman nyo yan kapag nag-file na kayo ng inyong tax income. So, mas maganda mag-file na kayo para iwas penalty. Ako, napaka-swerte ko din kasi yung employer ko ay mabilis po magbigay ng T4. Yung ibang employer po ay matagal hong mag-release ng kanilang mga T4. Ito po yung binibigay ng employer para makapag-file kayo ng tax income nyo. Nandun po kung magkano yung salary nyo, magkano yung annually nyo, kung magkano lahat yung nabawas sahod nyo, and then kung magkano yung total annually nyo. So, yun po, doon makikita yung amount lahat ng sahod nyo sa inyong T4. So, dapat meron po kayong T4 para ho makapag-file kayo ng tax income nyo. Makareceive din po kayo ng mga benefits na galing po sa CRA. So, tulad ko, marami po akong makukuha ng mga tax benefits na nabanggit ko na nga, na ako hindi ko expect makakakuha ako ng Canada Workers Benefits. Malaking tulong yon kasi amount na rin ng 205,960. Saan ka pa, diba? Parang nagtrabaho na rin po ako ng mga ilang buwan yan sa ibang bansa. Kung sa ibang bansa dyan, mahirap yan ipunin yung 205,000 at and then hindi lang po yan yung mga benefits namin. Meron din po kaming like mga free health po. Maganda po yung health service dito, wala kang gagastusin. So, kasama po yan sa pagbabayad namin ng mga tax dito sa Canada. Yun lang guys, share ko lang sa inyo yung mga tax benefits na marireceive ko ngayong 2025. Sana kayo din, kapag nandito na kayo sa Canada, ay ma-experience nyo rin yung mga na-experience ko na nagkakaroon ng mga tax benefits, especially yung mga low income na mga worker. Na-share ko lang sa inyo yung mga benefits, ang mga tax benefits na makukuha ko ngayong 2025. So guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan po nyo yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.